Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bago tayo magtungo sa ating balitaan ay makakasama natin ngayon sa ating programa ang Commission on Elections o COMELEC dahil isinasagawa ngayon ang nationwide voter registration para sa paparating na barangay and sangguniang kabataan elections na nasa ika-4 na araw na ngayon. Ito ang voter registration na ito. Makakasama natin muli dito sa Ang Pilipinas Ngayon si COMELEC Chairperson George Erwin Garcia. Chairman Garcia, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon po, Ma'am Steph, sa mga kababayan natin. Magandang hapon din po sa inyong lahat. Maraming salamat po muli, Chairman, sa pagpapaunlak muli dito sa aming imbitasyon na makasama po namin kayo dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tulad po ng nabanggit ko kanina, isinasagawa ngayon ang nationwide voter registration para sa BSKE. Makikibalita lang po kami sa figures, ilan na po ang nagpa-register hanggang kahapon, no? Kasi di pa natatapos yung araw na ito, itong August 4. So at least hanggang kahapon po, August 3, 2025. Ma'am Steph, tama po kayo. 10 araw lang po ang registration natin para sa barangay and SK elections. Minarapat po muna natin para alam ng mga kababayan natin na magkaroon ng registration kahit paaaring hindi matuloy ang barangay and SK election ng December 1 sapagkat kung sakasakali pong bigla itong ituloy, Ma'am Steph, at least meron tayong naiparehistro man lang kahit yung 15 anyos hanggang 17. Sila po kasi ang sangguniang kabataan. So tama po kayo, as of kahapon, yung figures po, yung data, hindi pa namin nakukumpleto, kukolektahin pa sa buong Pilipinas. Pero pasasabi ko po, napaka-successful. Sadya po talaga dumadagsa yung mga kababayan natin. Overwhelming po, blockbuster, ika nga. Yung lahat ng mga nagpaparehistro, sobrang dami sa bawat registration site po natin. Nabanggit nyo kung hindi po ako nagkakamali kasi nung last time na na-interview ko po dito, kung kayo dito sa Ang Pilipinas ngayon ay nabanggit nyo ang target, no, within 10 days ay 1 million new registered voters, no, sa period na ito. Possible po ba ito, Chairman? Sa aking pong palagay, Ma'am Steph, sa kasalukuyan, as of kahapon, siguro mga 200,000 na yung nagpaparehistro sa buong bansa. Kami naman po, Ma'am Steph, kahit hindi natin ma-reach yung mismong target na yun, na importante at least nakapagparehistro yung mga kababayan natin na ang gusto ay makaboto sa darating na barangay at SK elections. Kita niyo po, Ma'am Steph, kahit na maaaring hindi ito matuloy, pero bakit sila dumadagsa pa rin? So, nakikita mo na doon yung init, yung passion, lalong-lalo na yung mga kabataan. Ang ating po kasing hope, yung man lang sa 1 milyon na yan, kalahati man lang dyan ay mga kabataan na boboto para sa sangguniang kabataan. So, yan po sana. At mahaba pa naman po yung panahon hanggang adjust pa naman tayo na Agosto. And therefore, nakikita natin, hindi naman po imposibleng marating yung bilang na atin pong ninanais para sa pagpaparehistro ng mga bagong botante, nagpapareactivate ng kanilang registration o nagpapabago ng mga datos sa kanilang mga registration. Ito naman po, Chairman, sa pagsasagawa po ng nationwide voter registration na ito, meron po bang mga concerns, no, na nakarating po sa COMELEC at paano po na-resolve ang mga ito?
So far po wala naman. Yung iba lang natin mga kababayan, nagpupumilit pa rin na ang dala-dala barangay certification. Pero siyempre, Ma'am Steph, sinabi na natin, hindi na po kami tatanggap ng barangay certification o kaya yung mga sedula. Kasi nga po, yung minsan yung mga nakakaraan nagagamit upang maiparehistro yung hindi naman pala taga doon sa barangay na yon. So para hindi mapolitika, hindi na po natin tinatanggap. At total naman po, yung po mga student ID and kahit na anong government issued ID ay tatanggapin natin. So hindi naman po nahirapan yung mga kababayan natin. Sadya lang po talagang sobrang haba ng pila na hindi na natin ma-accommodate ang lahat-lahat talaga na gusto magparehistro. Kaya kalimitan, pagka sa gabi, naabot ng alas 8, alas 9, kinabukasan na yung ibang napapila natin para makapagparehistro. At tulad nga na nabanggit nyo kanina, Chairman, no, it shows lang po kung gaano ka-passionate yung ating mga botante, no, pagdating dito sa kaganapang ito. At nabanggit nung nakaraan kasi na interview din po namin sa inyo ay napag-usapan natin yung Register Anytime, Anywhere program, no, na kumbaga, no, kung hindi po tayo nagkakamali ay kasabay nitong voter registration period, no, hanggang 10, no. Although kung parang hanggang August 7 lang po, no, itong sa Register Anytime Anywhere program. Kumusta na po yung pilot testing dito, Chairman? Yes po, August 7 po ang registration anytime, anywhere. At ito po yung ginawa lang muna natin dito sa NCR. Wala po ito sa mga probinsya sapagkat baka po kasi kapusin tayo ng panahon. Hindi natin bato kaagad yung mga application for registration ng mga kababayan natin kapusin sa panahon. Tapos aasa sila na sila ay registered voters. So dito po muna sa NCR at yan po tatagal hanggang 7. Naku, napakadami po kahit sa gabi. Lalo na yung ating mga kababayan na nagpaparehistro ng mga doktor, pati po yung mga nasa call centers nagpaparehistro kahit sa gabi. And so yun po talaga ang purpose ng ating registration anytime. Lalo na sa mga susunod na araw, pupunta tayo sa PITX, pupunta tayo sa mismong paliparan natin dyan sa Terminal 1 at saka sa 2 upang kahit paano yung mga nagbabiyahe, sila naman ang maparehistro natin. Chairman, no, matanong ko lang din po, dahil nabanggit nyo na yung mga nagpaparegister, mga doktor, mga call center agents po, no, ano po yung natanggap nyo po, kumbaga, na feedback, no, regarding sa initiative na ito? Siyempre po ang sinasabi nila, napakahalaga rin pala nila sa atin. Yun po talaga ang purpose natin. All-inclusive tayo, wala po tayong iiwanan. Kanina po, nasa city jail tayo ng Maynila. Sinabi natin sa kanila, pagbibigay dangal ito sa inyo, sapagkat hindi porket nakakulong kayo, hindi na kayo makakaboto. Mas maswerte nga kayo at masumaha nga kami. Sabi natin, nakakulong nga sila, nagpaparehistro. Paano yung mga hindi nakakulong, hindi nagpaparehistro? Parang napaka-unfair. So sabi natin po, mas pagmamahal natin ay naando na lang sa ating mga vulnerable sectors. Lalo na sa mga nakatatanda at may mga kapansanan. Yung kauna-unang araw po, ang pinuntahan natin ay peace, yung indigenous peoples. Kasi gusto natin ipakita sa kanila na ganun man sila ay katutubo, nasa mga bundok, dapat sinasadya sila ng COMELEC. At dahil napag-usapan na nga po natin yung BSKE, no, kung matutuloy yung pagpirma this coming August 12, 2025 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. for the postponement po ng BSKE, ay yun nga, ma-move yung date sa November 2026. Tama po, Chairman? Tama po kayo, pero kung sakali po na magkapirmahan, malagdaan ng ating Pangulo ang pagpapaliban ng barangay and SK elections, tayo po ay magre-resume na muli ng registration pag ito'y natapos ngayong Agosto at GIS sa October po, 3rd week ng October, upang magtuloy-tuloy po ito hanggang sa Hulyo ng susunod na taon naman. Mas mahaba po kung sakasakali ang registration natin. Doon po sa mga kababayan natin abroad, yung mga magpaparegister doon sa overseas voting, magsisimula mo na po ang pagpaparehistro ninyo ngayon darating na Nobyembre. At ito naman po, Ma'am Steph, ay tatagal ng 2 taon hanggang November of 2027. Para ito dun sa next na, kumbaga, major election. At matanong ko na lang din po, no, Chairman, kasi sabi nyo, after nito, kung sakalin man na mapospone talaga yung BSKE ay magkakaroon ulit ng voter registration sa October, dito pwede na po bang sumama yung mga magpapalipat ng kanilang lugar
for voting? Opo, pwede na po, Ma'am Steph. Lahat na po ng klase ng registration, pagpapalipat, pagre-revive ng registration, bagong registration, may babaguhin doon sa item or dato sa kanilang registration. Lalahatin na po natin. At siyempre, mas mahabang panahon po yan. Kaya lang, doon sa mga nakikinig sa atin, mga giliw natin na taga-subaybay, yun po kung marireset ang eleksyon. Paano kung hindi? Di dapat makapagparehistro pa rin tayo. Dito sa 10 araw na binigay ng Commission on Elections, kahit na napakaiksi, pero pwede naman po mapagtiyagaan ng bawat isa. Ayan, marami pa namang araw, no, meron pa tayong 6 days, no, para dyan sa voter registration. Ito naman po kasi alam naman po natin na ang Sulu ay nalipat na sa Region 9 o Zamboanga Peninsula. Gaano po kabigat, no, yung impact ng hakbang na ito, particularly doon sa, kasi hindi lang yung BSKE ang inaabangan natin, kundi yung BARM elections. Siyempre po sa mga kababayan natin sa Bangsamoro, gusto natin i-garantiya na tuloy ang Bangsamoro parliamentary elections. Kauna-unahan po ito. At huwag niyo pong pansinin o isipin yung 7 na hindi pa nadidistribute na originally na galing sa Sulu na seats. Naandyan po yan o wala, matutuloy po yung paghahalal natin ng 73 miyembro ng parlamento dyan po sa Bangsamoro. And kami po sana umaasa na maipapasa yung mismong Bangsamoro, yung redistribution ng 7 seats. Subalit, Ma'am Steph, unfortunately, nagbigay po kami ng palugit noong May 15, May 30, June 15, July 15, pero hindi pa rin po ito naipapasa sa kasalukuyan. Kung kaya po, Ma'am Steph, no choice kami to proceed sa ating paghahanda para sa October 13, Bangsamoro parliamentary elections. At before I let you go po, Chairman, mensahe na lang po para sa mga magre-register po, no, na ating mga kababayan within the 10-day period po nitong nationwide voter registration. Ano-ano na lamang po ang paalala ng COMELEC? Siyempre, Ma'am Steph, kung gusto makaboto, magparehistro. Napaka-importante po ang boto ng bawat isa. Barangay man lang po yan or SK, dapat may kapakialam tayo. Alam nyo, sila po ang frontliners natin. May away sa pamilya, may gulo sa barangay, nagkaroon ng baha, merong nanakawan, etc. Sila ang frontliners natin. Kung wala tayong pakialam, paano tayo magre-reklamo? Kung walang palang pinaggagawa yung mga nasa barangay natin, pulos sabong, o kaya naman pulos paikot-ikot lang, wala naman palang hindi man pumapasok sa opisina. Siyempre dapat tayo mismo ang maghahalal base sa puso natin ng gusto nating barangay officials at sangguniang pagkakabataan officials. At with that, maraming salamat po muli, Chairman Garcia, for gracing our program. Mabuhay po kayo. Mabuhay po, Ma'am Steph. Salamat po. At atin pong nakasama dito sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon, si Attorney George Erwin Garcia, ang chairperson ng Commission on Elections o COMELEC. Ngayon ay dadako na tayo sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng Pilipino na magkaisa sa paglilinis ng mga estero para maiwasan ang matinding pagbaha tuwing tag-ulan. Kasabay ito ng paglulunsad ng Bayanihan sa Estero, Malinis na Estero, Mamamayan Protektado Program. Dito, hinikayat ni Pangulong Marcos ang iba't ibang sektor kabilang ang national at local government, civil society groups na sumali sa paglilinis ng estero. Kailangan natin magsama-sama magkaisa at pagtulungan ito. Dahil alam naman natin ang matinding usapan sa nakaraang ilang araw ay yung flood control projects. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon.
Sa kaugnay na balita, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi ubra ang flood control projects ng gobyerno kung barado naman ng mga basura at water hyacinths ang mga estero. Ayon kay Pangulong Marcos, dahil sa sobrang bara at tambak na basura sa mga kanal at estero, patuloy ang pagbaha sa mga kalsada lalo na kapag malakas ang ulan. Aniya, kahit maganda ang flood control project sa bansa, kung wala namang maayos na daluyan ng tubig dahil sa pagbara ng mga ito dahil sa basura at water hyacinth, hindi rin ito magagampanan ang tungkulin nito. Kahit maganda na lahat ng flood control project natin, kapag ganito pa rin ang ating estero, wala rin, mababaha pa rin tayo dahil walang madaanan yung tubig. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nilinaw naman ng Philippine Reclamation Authority o PRA na basura ang nakita na pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng pagbaha sa lungsod ng Pasay sa nakaraang bagyo at habagat. Sa panayam ng programang Mabuhay Pilipinas, sinabi ni PRA spokesperson Attorney Joseph John Literal na walang kinalaman ang reclamation project na ginagawa sa Pasay sa nangyaring pagbaha, kundi ito'y dahil sa sobra-sobrang mga basura. Dagdag niya, noong wala pang isinasagawa na reclamation sa nasabing lugar ay nararanasan na ang pagbaha. Hindi naman natin masasabing sa Metro Manila lang galing yon. That's Right. this came from all the cities and municipalities around Manila Bay. Mhm. Yan na talaga malaking problema. And kung babalikan natin, Sir MJ, yung sasabihin na naging cause ng flooding ay ang reclamation projects, babalikan na uli natin na even panahon ng Ondoy na Bagat, that was early 2000 hanggang 2010, wala pang mga reclamation dyan sa Pasay except for MOA. Mhm. And talagang nandyan na po talaga yung pagbaha sa Metro Manila. Sinabi naman ni Literal na kanila ring binago ang disenyo ng reclamation na kanilang ipinatutupad bilang pagtalima sa kagustuhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi na ito aniyan nakadikit sa mga lupain at ginagawa na itong isla. Sa parang ito aniya ay hindi na maapektuhan ang dating mga lugar at lupain sa ginagawang reclamation. Ang unang rason po nito ay para po mabigyan ng puwang o espasyo ang floodwaters to come out freely sa Manila Bay. Ito po ay galing sa Pasig, sa mga channels po sa Pasay at Parañaque. Ito po ay para hindi makablock ang reclamation. At doon po sa design ay naproban po ng PRA at kinonfirm naman po at validated ng Office of the President after the suspension, noong nagkaroon po ng suspension order. Ang lalaki na ho na requirement namin ng distance from the island. Si PRA spokesperson, Attorney Joseph John Literal. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, formal nang idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lalawigan ng Sulu bilang bahagi ng Zamboanga Peninsula o Region 9. Alinsunod sa final ruling ng Korte Suprema, hindi na bahagi ng jurisdiksyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang Sulu. Batid na noong plebisito noong 2019, bumoto ang Sulu kontra sa ratifikasyon ng Bangsamoro Organic Law na nagtatag ng BARM. Kasama rin sa desisyon ng Supreme Court na lahat ng desisyon, polisiya at aksyon na isinagawa noong panahon na bahagi pa ang Sulu ng BARM ay hindi na manullify ng resolusyon. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangang agad ipatupad at tugunan ang mga epekto ng resolusyon ng mataas na korte.
Kabilang dito ang regional affiliation ng Sulu habang tinitiyak na tuloy-tuloy ang operasyon ng gobyerno, proyekto, programa at mga aktibidad sa lalawigan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, bumuo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng isang innovation hub sa Binian, Laguna at nagdeklara ng bagong protected area sa San Francisco, Quezon. Nilagdaan ni Pangulong Marcos ang Proclamation 985 na nagtatalaga sa isang 50,000 square meters na lupain sa loob ng De La Salle University Science and Technology Complex, Leandro V. Locsin Campus sa Binian, Laguna bilang isang Knowledge, Innovation and Science and Technology Ecozone. Tatawagin itong De La Salle University Innovation Hub. Sa ilalim naman ng RA 12229, idineklara ang 29.6 hectare land sa San Francisco, Quezon bilang protected landscape. Ito'y dahil sa yamang kalikasan itong taglay at natutulad sa ganda at ecological importance ng Mulana Watershed Forest Reserve. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, pinuri ng Malacanang ang Bureau of Customs o BOC dahil nalagpasan nito ang revenue target sa 100.2% para sa July 2025. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, nakakolekta ang BOC ng 84.5 billion pesos nitong Hulyo, mas mataas ng 140 million pesos sa dati nitong 84.4 billion pesos na koleksyon. Paliwanag ni Castro, ipinapakita rito ang pagtaas mula sa 80.4 billion pesos mula sa 77 billion pesos na koleksyon nito noong Hunyo ng taong 2024. Aniya, ang koleksyon ng BOC nitong Hulyo ang pinakamataas na nakolekta ng BOC ngayong taon. Mas mataas din dito sa July 2024 collection na 80.4 billion pesos. Sa tala ng Bureau of Customs, ito na ang pinakamataas na koleksyon sa loob ng isang buwan ngayon 2025. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, naniniwala naman si Energy Secretary Sharon Garin na mas maraming investors ang maaakit na mamuhunan sa bansa sa sektor ng petrolyo at gas exploration. Kasunod ito ng naging desisyon ng Korte Suprema na linisin ang 53 billion pesos na income tax liability ng kontraktor ng Malampaya na kinabibilangan ng Shell Exploration BV, PNOC Exploration Corporation at Chevron Malampaya LLC. Dagdag ni Garin, nagbibigay ito ng katatagan at seguridad sa mga investor kaya't ito ay magkakahikayat o makakahikayat ng mas marami pa. Ang gobyerno at ang tatlong Malampaya contractors ay pumirma ng isang kontrata sa serbisyo noong 1990 na nagsasaad na kailangang ibigay ng mga kontratista ang 60% na kita ng proyekto sa gobyerno. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, inaprubahan ng Department of Education o DepEd ang pagtaas sa taunang Teacher's Salary Subsidy o TSS para sa mga kwalipikadong guro sa pribadong paaralan.
Itinaas ito mula 18,000 piso hanggang 24,000 piso simula school year 2025 to 2026. Ipatutupad ito kasunod ng pag-aproba ng State Assistance Council o SAC, ang policymaking body na nangangasiwa sa government assistance to students and teachers in private education program. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA na binanggit niya ang pagtulak ng kanyang administrasyon para sa equity at kalidad sa edukasyon. Sinabi naman ni DepEd Secretary Sonny Angara na ang pagtaas ay sumasalamin sa pangako na palakasin ang suporta para sa mga stakeholder ng pribadong edukasyon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, daan-daang mga Pilipino sa United Arab Emirates ang naserbisyohan ng serbisyo caravan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dinala ng Pilipinas ang serbisyo ng 10 ahensya ng gobyerno sa ginanap na serbisyo caravan sa Dubai nitong weekend. Kabilang sa mga ahensya ng gobyerno na nagserbisyo ang Social Security System o SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Public Attorney's Office o PAO, pati ang Philippine Consulate General. Sa panguna ni First Lady Liza Araneta Marcos, matagumpay na naisagawa ang serbisyo caravan sa Dubai katuwang ang Filipino Social Club na nag-volunteer para sa flow ng programa. Isasagawa ang susunod na serbisyo caravan sa August 8 sa Jeddah at sa August 15 sa Al-Khobar sa Saudi Arabia. Unang inilunsad ni First Lady Liza Araneta Marcos ang serbisyo caravan sa Riyadh, Saudi Arabia kung saan nakakuha ang mga overseas Filipino workers o OFWs ng iba't ibang tulong tulad ng legal aid, financial support at welfare counseling. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nagtalaga ang Philippine Coast Guard o PCG ng sasakyang panghimpapawid upang subaybayan at hamunin ang presensya ng isang Chinese research vessel sa Babuyan Island. Ayon sa PCG, unang natunton ang Chinese vessel na Xiang Yanghong 05 sa may 37 nautical miles mula sa Santa Ana Coast. Dati nang malis ang Xiang Yanghong 05 mula sa lalawigan ng Guangdong sa China noong Hunyo 5 patungo sa West Philippine Sea. Pumasok ito sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa makalipas ang 2 araw noong Hunyo 7, ngunit umalis ito noong Hunyo 9. Bago ang muling pagpasok sa EEZ noong Hulyo at 31, sinabi ng PCG na nagsagawa ang Xiang Yanghong 05 ng malaking marine scientific research sa loob ng halos 22 araw. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, House Panel Chair hindi sang-ayon sa pahayag ng Integrated Bar of the Philippines ukol sa desisyon ng Korte Suprema sa Duterte impeachment case. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Inihayag ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang kanyang magalang na pagtutol sa naging pahayag ng Integrated Bar of the Philippines na sumusuporta sa desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklarang walang bisa ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Chua, ang desisyon ng Korte ay
lumampas sa malinaw na itinakda ng konstitusyon. Anya tutol siya dahil ang konstitusyon ay higit sa Kongreso, ehekutibo at hudikatura. Ayon sa mambabatas bilang court of last resort, hindi maaaring palitan, palawakin o dagdagan ng korte ang nilalaman ng konstitusyon, bagay na kanilang ginawa sa kanilang pinakahuling desisyon kaugnay ng impeachment. Binigyan diin ni Chua na ang Kamara ay kumilos alinsunod sa kanilang eksklusibong kapangyarihang itinakda ng konstitusyon para sa articles of impeachment, taliwas sa mga akusasyong may procedural deficiency. Binigyan diin ng mambabatas na bagamat nauunawaan niya ang posisyon ng IBP, malinaw umano sa konstitusyon na ang Kamara lamang ang may kapangyarihan na magsulong ng articles of impeachment at hindi nila nilabag ang proseso. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, PhilConsa umalma sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Nagpahayag ng seryosong pag-aalala ang Philippine Constitution Association na PhilConsa sa desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa kaso ni Vice President Sara Duterte at Attorney Israel Torion kontra sa Kamara. Ayon sa PhilConsa, delikado ang naging hakbang ng Korte Suprema na tila sumausaw sa exclusive power ng Kamara sa proseso ng impeachment. Iginit ng grupo na ang bagong 7 panuntunang ipinataw ng Korte Suprema sa House of Representatives ay salungat sa konstitusyon, lalo na sa probisyong nagsasabing ang Kamara lamang ang may kapangyarihang magpasimula ng impeachment. Binatikos din ng PhilConsa ang umano'y kakulangan ng sapat at malinaw na batayan sa mga findings of fact ng desisyon at ang paggamit ng mga ulat na hindi dumaan sa formal na proseso ng ebidensya. Babala ng PhilConsa ang pagpasok ng hudikatura sa tinatawag na political thicket o mga usaping dapat ay eksklusibo sa lehislatura ay maaaring magdulot ng pagyurak sa balanse ng kapangyarihan ng pamahalaan. Hiling ng grupo sa Korte Suprema muling pag-aralan ang konstitusyonalidad ng mga bagong alituntunin nito upang maiwasan ang paglabag sa prinsipyo ng checks and balances at mapanatili ang soberenya ng taong bayan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa balitang Senado, Senador Erwin Tulfo isinusulong na bigyan ng pangkabuhayan ang mga mahihirap na pamilya at alisin na ang 4Ps. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Minumungkahi ni Senate Committee on Social Justice, Welfare and Development Chairman Senator Erwin Tulfo na alisin na ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at sa halip ay bigyan na lang ng pangkabuhayan ng mga kababayan nating nangangailangan. Rekomendasyon ito ng Senador sa gitna ng mga napapaulat na pang-abuso sa programa. Ayon kay Senator Erwin, maging ang ilang 4Ps beneficiaries ay nagsasabing mas nais nilang makatanggap ng kapital sa pagnenegosyo kesa makatanggap ng buwan ng ayuda. Hindi na rin anya nais ng ilang benepisyaryo na makarinig na sabihan sila ng tamad, pabigat at hindi nakakatulong sa bansa. Kaya naman ginit ang mamabatas na kapag binigyan sila ng puhunan ay mas magiging may ambag sila sa ekonomiya ng bansa. Pinunto pa ng mamabatas na hindi rin patas para sa mga low-wage earners na hindi nagkakasya ang sahod pero walang natatanggap na buwan ng ayuda mula sa gobyerno dahil hindi sila kwalipikado. Sinabi ni Senator Erwin na imumungkahi niya ito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DSWD Secretary Rex Gatchalian sa magiging pagpupulong nila tungkol sa usapin. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, kauna-unahang TB-free island sa bansa, pinag-aaralan na. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Charmaine Cristobal.
Hihirangin ang kauna-unahang tuberculosis-free island ng Guimaras base sa pananaliksik ng Philippine Tuberculosis Society. Ayon kay Executive Director Dr. Polino Bial, isinasagawa nila ngayon sa Guimaras ang pagsasailalim sa TB test ng kalahati sa populasyon na ito kada 2 taon. Kapag nagpatuloy anya na walang kaso ng TB ang may tatala sa loob ng 5 taon, ay gagawin itong paraan sa iba pang lugar sa bansa upang mas malabanan ang sakit na TB. Ang inisyatiba na ito ay naging posible sa tulong ng Department of Health at ng mga lokal na pamahalaan. Kaugnay nito, nanawagan si Ubial sa publiko na magpa-x-ray para makaiwas sa tuberculosis 1 beses kada 2 taon. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmy Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa Luzon. Learning Center para sa Agrarian Reform Beneficiaries sa Region 2, ipatatayo ng DAR sa lalawigan ng Isabela. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tuguegarao. May sa Learning Center para kadagiti Agrarian Reform Beneficiaries win ARB City Region 2 ti manamnama ang maipasdag iti probinsya ti Isabela. Kagidan ti dadaray ni Department of Agrarian Reform in the DAR Secretary Conrado Estrella III na isayangkat ti groundbreaking ceremony para iti proyekto ang masarakan iti uneg ti Capital Compound di Jai Ciudad ti Ilagan. Nailatangan da iti pondo babaan iti project split when support to parcelization of lands for individual titling ti DAR kan manamnama nga ipatungpal mo ti provincial government. Karaman iti dayto ti may sa training
Training Center kan dormitory, Processing Center, Product Display Center, Administrative Building, Greenhouse Facility kan maysa at Tissue Culture Laboratory. Hinton malpas manamnamang agnumari ti proyekto ti dumanon 166,000 nga ARBs karaman dagiti 467 nga agrarian reform beneficiary organizations iti 58 nga agrarian reform communities iti Intero Region 2. Manipod syudad ti Tuguegarao dayti ni April sa Lucan Radyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dakoy naman natin ang Baguio City. 650 agrarian reform beneficiaries sa Cordillera natanggap na ang mga titulo ng lupa. Ang kawang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Agdago pinamngagasot 50 agrarian reform beneficiaries dito Region Cordillera tinakaawat ibukod ang titulo ti daga, Certificate of Mortgage Condonation can farm machinery can equipment. Itinagi nga seremonya tay nabiit nga inorganisa ti Department of Agrarian Reform can World Bank. Dumanon iti walagusot sa nga pulo katalo nga electronic titles can Certificate of Land Ownership Award. Anang sakop iti 351.33 hectares iti agricultural land. Itinaybunong kadigiti ng mga gasot 50 katupat nga ARBs manipod ti probinsya ti Abra, Apayao, Benga, Ifugao, Kalinga, ken Mountain Province iti sidong ti support to parcelization of funds for individual titling project. Kabayatan na may basar pa iti impormasyon manipod iti DARCAR sa ngagasot 35 nga ARBs iti nagnumar iti Certificate of Condonation and Restructuring of Mortgage ken Release of Mortgage nga dumanon iti 6.2 milyon iti nakondon nga utang nagitiman nalon. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nangipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac Majestic Surfing Cup 2025 sa Baras, Catanduanes, formal ng sinimulan. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Rosie Nieva. Formal ng piglunsar sa Banwaan kan Baras, Catanduanes ang Majestic Surfing Cup 2025 kasabay kan town hall meeting katakod kan pagpapakusog kan Bicol Surf Circuit. Pigat hindiran ang nasambitan ng pagtripon kan mga surfing community gikan sa Catanduanes, Sorsogon, Daet, Siargao, asin Baler. Pinanginotan ini ni DOT Region 5 Director Herbie Aguas na naglatag ning katuyuhan kan DOT na pakusugon ang promosyon asin marketing kan mga surfing destination sa Bicol. Pig-anunsyo man kaini ang suporta kan ahensya sa mga LGU sa paagi kan pondo asin koordinasyon nganing marealisar ang Bicol Surf Tourism Circuit. Nagpahayag man in suporta si Baras Mayor Jose Paulo Teves III sa lokal na surfing community asin sa Majestic Baras Surfers and Instructors Association asin pigshare to ang padagos na pagtatarabangan kan LGU nganing mapauswag ang surfing sa Banwaan. Ang Majestic Surfing Cup 2025 ang sarong regional qualifying event para sa Bicol Surfing Circuit na pigbisto kang United Philippine Surfing Association, Philippine Sports Commission as in Philippine Olympic Committee. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dumako na tayo ngayon sa Kabisayaan. Boracay Island tumanggap ng mahigit 172,000 turista nitong nagdaang Hulyo. Atin naman pakinggan ang balita ni Hope Torrechante mula sa Iloilo.
padayon sa gihapon ng pag-inabot sa mga turista sa isla sang Boracay. Ang Boracay nakarehistro sang kabugusan niya 172,969 ka turista sa bulan sang Hulyo sining nga tuig 2025. Sandig ini sa datos sa Municipal Tourism Office sa Malay Aklan. Sa nasambit nga numero, 146,217 ang domestic tourists, samtang 4,262 naman ang overseas Filipino workers. Nakadugang man ang 22,490 ka foreign tourists sa kabugusan nga arrival. Padayon nga ginapabasgog sang lokal nga gobyerno sang Malay kag probinsya sang Aklan ang kampanya para sa mas maayo nga turismo sa isla sang Boracay. Nagikan sa Iloilo, ito si Hope Torichante para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Hope Torrechante mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa Mindanao. Tourist Driver Seminar isinagawa bilang bahagi ng paghahanda sa ligtas at epesyenteng serbisyo sa mga turista sa gaganamping Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Mga namasaherong driver sa lungsod sa Prosperidad, Agusan del Sur, apil transport operators gipaylam sa Tourist Driver Seminar. Nagunang katuyuan sa kagamahan ng panlalawigan sa Agusan del Sur nga maedukar sila sa saktong pamatasan ngadto sa mga turista. Aktibong misalmon sa seminar ang mga miyembro sa Tricycle Drivers Association sa Barangays Patinay ug Poblasyon, sama sa Patinay San Francisco Motor Operators and Drivers Association, Patinay Motor Operators and Drivers Association ug San Francisco Patinay Talakugon Tri-Wheelers Operators and Drivers Association. Particular silang gitudloan og kahibalo mahitungod sa basic tourism concepts, gender-sensitive service delivery, responsible driving ug effective passenger handling. Pangandam usab kini sa umalabot nga pag-host sa Agusan del Sur sa Palarong Pambansa sunod tuig diin gilauman ang dagsa nga mga bisita gikan pa sa nagkadayang lugar sa nasod. Gipaniguro nga ikapakita sa mga bisita ang responsible driving, epektibong pagdumala sa mga pasahero ug ikahatag ang epesyenteng serbisyo sa mga turista. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dakuin naman natin ang Marawi. Munisipalidad ng Tamparan, Lanao del Sur, tumanggap ng patient transport vehicle mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Narito si Malik Mambuay para sa balita. Pinalamatan numero sa Tamparan, Lanao del Sur si Juhar de Simiba Philippine Charity Sweepstakes Office o di na PCSO sabab ko pamumagay niya na patient transport vehicle sa Gaya Municipality. Peter yung mayor de Simiba na malawgupian ko serbisyo ko kamubulasan ko mga tao man din adin na mga emergency situations datar o pamangitkaw ap ko lawlaw din na piyan tunaw nung aksidente ap kadan. Ay po nakabasa yung mayor de Simiba na suka pakakuha sa pangda na PTV na malatan to agulan yan ko lokal a gobyerno ka maga nakapagisugot yan manabang ko mitatanan ko kapagingid. Pinalamatan pan iya disumiwa si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. as kanyan din dumira pa ako ininggularan na ceremonial turnover ceremony as iminilumba sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Gibo si Malik Mambuhay po sa Marawi City para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo,
Yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Ibinalita ng Bureau of Customs o BOC na nalagpasan nila ang kanilang collection target ngayong Hulyo ng halos 1.1 bilyong piso o 1.3%. Base sa preliminary report ng BOC, nakakolekta ang kagawaran ng halos 85.46 na bilyong piso, lagpas sa 84.36 na bilyong target nito. Dagdag ng BOC na ang koleksyon nila nitong Hulyo ay ang pinakamataas na buwan ng koleksyon nila ngayong taon na sumasalamin ng 6.4% dagdag mula sa 80.35 bilyong na kolekta nila noong kaparehong buwan ng nakalipas na taon at malaki ang naidagdag mula sa 77 bilyon na narehistro noong Hunyo taong 2025. Mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon, nakakolekta ang BOC ng kabuang 544.23 bilyong pisong kita na pinagtibay ang kanilang papel sa pagsuporta ng fiscal at economic agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binigyan din ng BOC na ang positibong koleksyon ay nagawa nila kahit may 4.5 araw na suspensyon ng kanilang operasyon dahil sa sama ng panahon na naputol ang port activities at customs processing sa buong bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Commissioner Ariel Nepomuceno na nagpapakita lamang ito ng lakas sa good governance. Dagdag ni Nepomuceno na ipagpapatuloy ng BOC na maghatid ng magandang resulta para sa benepisyo ng mga Pilipino at suportahan ang layunin ni Pangulong Marcos na gumawa ng maraming infrastruktura. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inapurbahan ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA ang plano ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na magtayo ng 31.3 ektaryang security complex sa New Clark City. Sa isang payag, sinabi ng BCDA na hindi lamang nasusuportahan ang konstruksyon ng complex sa Tarlac para mabawasan ang trapiko sa Kalakhang, Maynila, napapalakas din ang pagpapaunlad ng ekonomiya sa gitnang Luzon. Binigyan din ng BCDA na mabebenepisyohan ang manggagawa mula Tarlac ang konstruksyon ng complex na bibigyan ng prioridad at maging sa mga kapitbahay nitong lugar. Sinabi ng BCDA na magiging secure at self-sufficient ang BSP complex na mayroong 50 taong upa dahil tampok nito ang maluluwag na espasyo sa loob ng smart and green design ng New Clark City. Dagdag ng BCDA na dinisenyo ang BSP Complex para sa Leadership in Energy and Environmental Design o LEED certification na sisiguruhing world-class ang standards nito sa energy efficiency, climate resilience at environmental performance. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iniulat ng Pag-ibig Fund na dumoble ang kita nito year-on-year sa unang 6 na buwan ng 2025 na nagmamarka ng pinakamalaking kita sa panahon na yon sa loob ng 45 taon ng kasaysayan ng ahensya. Mula Enero hanggang Hunyo, umabot ang gross income ng ahensya sa 44.35 na bilyong piso. Tumaas ito ng 11.65% o 4.63 bilyong piso kumpara sa kaparehong panahon nitong 2024. Samantala, ang net income ng Pag-ibig Fund ay tumaas ng 15.25% o 3.71 bilyong piso para umabot sa 28 bilyong piso. Ito na ang pinakamataas na net income na naitala ng ahensya simula nang itinayo ito noong 1980. Inugnay ng mga opisyal ang paglago sa malakas na koleksyon at mas mataas na tubo mula sa housing at short-term loan portfolios ng Pag-ibig Fund. Sinabi ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development na siya ring tumatayo bilang chairperson ng 11 miyembro ng Board of Trustees ng Pag-ibig Fund na kaya ng kagawaran na ipagpatuloy na bigyan ng benepisyo ang kanilang miyembro at maging solido ang posisyon nito para pondohan ng marami pang bahay sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o Expanded 4PH program na nakalinya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para bigyan ng bahay ang marami pang Pilipino. Ang mataas na investment returns ay nakatulong din sa paglago ng kita nito. Ang kita ng ahensya mula sa pamumuhunan ay tumaas ng 51.79% year-on-year sa 4.27 bilyong piso. Binigyan din naman ni Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marilyn Acosta ang kalakasan ng pinansyal ng ahensya. Nitong Hunyo, ang total assets ng Pag-ibig Fund ay nasa 1.14 na trilyong piso na sumasalamin sa 7% o 74.9 na bilyong pisong dagdag mula sa katapusan ng 2024 na nasa 1 trilyong piso. Sinabi ni Acosta na ang magandang performance sa ahensya ay direktang nabebenepisyohan ang kanilang mga miyembro. Sa ilalim ng charter ng ahensya, ibinabalik ng ahensya ang hindi bababa sa 70% ang net income nito kada taon sa kanilang miyembro sa pamamagitan ng dividendo na inilalagay sa kanilang savings kada taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Patuloy ang pag-akyat ng presyo ng petrolyo kung saan isa na namang price hike na posibleng umabot ng piso at 70 sentimo kada litro ang nakatakda ngayong Martes, 5 ng Agosto. Sa isang abiso nitong Lunes, sinabi ng Sea-Oil na epektibo alas 6 ng umaga sa Martes, ang presyo ng gasolina ay tataas ng piso at 70 sentimo kada litro, diesel ng piso at 20 sentimo kada litro, at kerosene na madaragdagan ng piso kada litro. Ang pagsasaayos ng presyo ng langis ay resulta ng pabago-bago ng international oil prices dahil sa mababang demanda sa Estados Unidos pagkaraan, ang mababang ulat sa trabaho at posibleng pagtaas ng produksyon ng langis mula sa mga bansa at alyado ng Organization of the Petroleum Exporting Countries. Nakitaan ng pagtaas ng presyo ng langis itong nakalipas na buwan, subalit ang dagdag sa presyo ng langis ay ipinagpaliban sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad base na din sa kasunduan ng Department of Energy at mga kumpanya ng langis. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, ika-4 na araw sa buwan ng Agosto, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 58 piso at 39 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 40 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 45 piso at 30 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 12 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 44 na sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 77 piso at 66 na sentimo. Nasa 67 piso at 69 na sentimo ang euro, 42 piso at 35 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 15 piso at 57 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Huy! Nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Patuloy ang pagdomina ng Gilas Pilipinas sa Jordan pagkaraan ng 75-61 panalo sa kanilang friendly match nitong linggo na ginanap sa Al Ali Sports Club sa Jeddah, Saudi Arabia. Naging matibay ang Gilas pagkalipas kunin ang 11 puntos na kalabangan sa halftime kung saan hindi na nila pinahabol ang Jordan salamat sa mga triples mula kina Scottie Thompson, Calvin Oftana, Dwight Ramos at Kevin Kembao sa huling quarter.
Tinaguriang rematch ang laban sa pagitan ng Pilipinas at Jordan simula noong kanilang labanan para sa gintong medalya sa 19th Asian Games noong 2023 kung saan nakuha ng mga Pinoy ang 70-60 panalo para ibigay sa Pilipinas ang gintong medalya pagkalipas ng 60 taon. Minarkahan din ito ng ikalawang friendly game para sa Gilas pagkalipas ang kanilang 103-98 comeback win kontra Macau Black Bears itong nakarang linggo. Para kay Head Coach Tim Cone, ang mga larong ito ay magsisilbing importanteng batayan sa kahandaan ng koponan para sa FIBA Asia Cup na gaganapin ngayong linggo. Ang 14 na puntos na panalo sa world number 35 Jordan ay ang huling tune-up match para sa Gilas bago sumabak ang Nationals sa Asia Cup. Bubuksan ng Gilas ang kanilang kampanya sa Miyerkules laban sa Chinese Taipei bago makipagbakbakan sa New Zealand at Iraq sa Huwebes at Sabado ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakabangon ang Alas Pilipinas Women mula sa pagkatalo sa ikatlong set para kunin ang 25-20, 25-20, 16-25 at 25-13 panalo kontra Indonesia at kunin ang bronze medal sa 2025 Southeast Asian o C-V-League Leg 1 na ginanap nitong linggo sa Thailand. Tinapos ng Alas Women ang unang leg ng may 1-2 win-loss card at kunin ang kanilang ikatlong sunod-sunod na pagtatapos sa ikatlong pwesto pagkaraang kunin ang kaparehong record sa dalawang leg noong 2024 edition. Sa kabilang banda, tinapos ng Indonesia ang kanilang kampanya ng walang panalo sa 0-3. Nahirapan ang Alas na hintuin ang nagiinit na tambalang Sandrina de Vega at Megawati Pertiwi na kapwa pinangunahan ang opensa ng Indonesia para kunin ang ikatlong set na dinala ang Pilipinas sa ika-4 na set. Subalit bumawi ang Alas sa fourth set kung saan pinamunuan ni Alyssa Solomon ang 4-0 panimula bago nakagawa ng back-to-back block si Fifi Sharma para dalhin ang Team Philippines sa 10-3. Pinagpatuloy ni Solomon ang kanyang ratsyada kung saan ang dating National University standout ay nakagawa ng isang service ace at nagpakawala ng malakas na palo mula sa likod para ibigay sa Alas ang 12-5 abante. Nagparamdam naman si Ea Laure pagkarang nakagawa ng dalawang magkakasunod na puntos bago ang team captain na si Gia de Guzman ay nakascore mula sa service line para dalhin ang Pilipinas sa 18-6 abante. Subalit ayaw sumuko ng Indonesia kung saan nakakuha ito ng dalawang magkakasunod na block laban kay Laure habang nakakuha si Arneta Putri Amelian ng isang service ace para gawing 18-9 ang score at napilitang tumawag ng timeout ang Alas. Umarangkada naman kaagad sina Solomon at Angel Canino kung saan nakagawa ng tatlong magkakasunod na puntos bago nakablock at nakakuha ng kill si Sharma para kunin ang match point sa 24-14. Tinapos naman ni Canino ang laban sa pamamagitan ng palo mula sa likuran. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nalagpasan ng National University na ngayon naglalaro kasama ang kanilang mga bagong pambato pagkarang umalis na sa kanilang poder sina Belia Belen at Alyssa Solomon ang hamon mula sa University of the Philippines para kunin ang 25-21, 20-25, 25-20 at 25-17 panalo at pamunuan ang 2025 Shakey's Super League o SSL National Invitationals Davao Leg na ginanap nitong linggo sa University of Southeastern Philippines Gym sa Davao City.
Kinuha ni rookie Sam Cantanda ang Best Player Award sa leg kung saan sinamahan niya ang mga veteranong players na sina Ara Panique at team captain Vange Alinsug para pangunahan na ang Lady Bulldogs na ulitin ang pagkopo sa corona sa torneo. Nagpakawala ang tatlo ng matinding opensa sa third set pagkaraang isuko ang second set. Nakalikom si Panique ng 25 puntos mula sa 21 attacks, 2 service ace at 2 kill blocks habang nag-ambag si Cantanda ng ang Shakey's Girls Volleyball Invitational's Most Valuable Player ng 16 na markers mula sa 11 attack at 5 service aces. Nagdagdag naman si Alinsug ng 13 puntos para sa Lady Bulldogs na binombahan ang Fighting Maroons ng 61 attack points at 9 na service aces habang nakagawa din ng 10 kill blocks. Ang veteranong setter na si Lams Lamina ay nakapagtala ng 23 excellent sets para sa NU. Nagkasya lamang sa ikalawang pwesto ang Fighting Maroons pagkatapos isara ang kanilang kampanya na may 2-1 win-loss record. Tanging si Casey Dongalio ang kaisa-isang UP player na nakapagtala ng double figures na may 20 puntos. Si Kian Olango ay nakascore ng 9 habang sina Nina Itang at Luis Bansil ay mayroong 7 puntos bawat isa. Ang tatlong leg na kompetisyon ay magbabalik sa Agosto 22 hanggang 24 na gaganapin naman sa Cebu sa University of San Carlos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pwede nang simulan ang paglista ng kanilang pangalan ang mga susunod na basketball stars simula nitong Lunes para sa PBA Season 50 Rookie Draft. Ayon sa liga, ang mga interesadong player ay pwedeng ibigay ang kanilang mga dokumento mula Lunes hanggang Biyernes hanggang Agosto 29 para maging eligible sa taunang draft. Bukod sa application form na makukuha sa PBA office sa Libis, Quezon City, isa din sa mga kailangan ay 2 piraso ng 2x2 ID pictures, isang orihinal na kopya ng kanilang Philippine Statistics Authority o PSA birth certificate at school records kapag sila ay 19 anyos na. Samantala, ang mga Filipino foreign players ay kailangang magpresenta ng valid Philippine passport kasama ang 2 2x3 ID pictures, school records kapag sila ay 19 anyos, kasama din ang nasabing application form. Binigyan din ng PBA na lahat ng aplikante ay kinakailangang isubmit ang duly notarized application form kasama ang ilan pang kinakailangang dokumento. Kasabay ng ika-50 anibersaryo ng PBA ngayong taon, nasa ika-40 taon na din ang liga simula nang sinama ang draft noong 1985. Sa mga nakalipas na taon, sina Roosevelt Adams, Joshua Munzon, Brandon Ganuelas Rosser, Stephen Holt at Justine Baltasar ang napili bilang top overall pick. Sina Adams, Munson at Holt ay pinili ng prangkisa ng Terra Firma Jeep. Napunta naman ng Blackwater Bossing si Ganuelas Rosser habang si Baltasar ay pinili ng Converge Fiber Xers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang panguwakas sa ating segmentong sports balita, maglalaban-laban ang 4 na koponan para sa huling 2 pwesto sa quarterfinals itong Martes sa Premier Volleyball League o PVL on Tour na gaganapin sa PhilSports Arena. Magtutuos ang reigning All-Filipino champion Petrogas laban sa Akari sa hapon habang ang Chocomucho at Zeus Coffee ay magtatapat sa main game ng doubleheader kung saan ang mananalo ay makukumpleto ang lineup ng pasok sa finals or sa quarters na kinabibilangan na ng Signal, PLDT, NX-LED, Creamline, Cherry Tigo at Farm Fresh. Maglalaro ng walang head coach dahil sa biglaang pag-alis ni Japanese mentor Koji Tsuzurabara. Nananatiling
optimistiko ang Petrogas sa kanilang kampanya sa pamamagitan ng pagdala ng momentum na nakuha nito mula sa 4-set win kontra Choco Mucho nitong nakalipas na linggo na ginanap sa Candon, Ilocos Sur. Sa laban na iyon, minanduhan ni Assistant Coach Brian Esquivel ang koponan kung saan ginabayan niya ang Angels na patuloy pa ding umaasa sa mga veteranong players nila na sina Myla Pablo at Aiza Pontillas. Nagtapos si Pablo na may 23 puntos laban sa Flying Titans at inaasahan muli laban sa Akari na kakagaling lamang sa 2 linggong pahinga. Para naman kalabanin ang frontline ng Petrogas ay ang sariling bigating veterano ng Chargers na sina Eli Soyud at Gretchen Soltones. Sa isa pang magkapares na laban, susubukan dalhin ng Zeus Coffee ang kanilang lakas na ipinakita nila laban sa Cherry Tigo kung saan sila nagwagi nitong huli nilang laban. Pinatunayan ng mga batang players na sina AC Minor, Kate Santiago, Chini Arroyo at Chai Troncoso ang kanilang halaga kung saan lahat sila ay nakapagtala ng double digit salamat sa pagmamando ni setter Cloan Mondonedo. Subalit ipapakita ng Choco Mucho kung bakit sila'y nagtapos sa ikalawang pwesto sa loob ng 2 taon at inaasahan na ipapakita nila ang malalim nilang karanasan sa pangunguna ni na Royce Tubino at Cherry Nunag katuwang si rookie Ayesha Huegos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakauling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ito, mula na mismo kay Kapuso Star Bea Alonso, kinumpirma na niya ang kanilang relasyon nila ng businessman na si Vincent Ko nang makapanayam siya ng GMA nito lamang Sabado sa Agosto 2 sa idinaos na GMA Gala 2025. Umugong kasi ang intriga noon tungkol sa bagong love life ni Bea nang maispatan silang magkasamang namamasyal sa ibang bansa gayon din sa airport. Si Vincent Ko ay anak lang naman kasi ng mag-asawang business tycoon sina Lucio at Susan Ko na may-ari ng isang malaking retail brand at kinikilala ng Forbes bilang isa sa mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas at sa Asia. At nang matanong naman ng actress kung masaya siya sa estado ng buhay pag-ibig niya sa ngayon, sabi niya, quote and unquote, "Yes, I'm very happy and I think that's all I can share." At matatandang naging controversial ang love life ni Bea nang mapurnada ang sanay kasal nila ng ex-fiancé na si Dominic Roque sa hindi pa malamang dahilan. Sa kasalukuyan ay masaya na rin ang buhay pag-ibig ni Dominic dahil naging jowa na rin niya ang kapamilya actress na si Sue Ramirez na ex-girlfriend naman ng actor-politician na si Javi Benitez. Mukhang goods naman kasi ang relasyon ng dalawa sa mga kaanak ni Vincent dahil kamakailan lang ay nakita pang kasama nila itong si Bea sa isang business event. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Ito pa sa iba pa natin chika for today. Tila pala isipan naman sa fans ang ugnayan ni na Kapuso star Barbie Forteza at kapamilya actor Blake o Jameson Blake. May mga lumulutang kasing video clips kung saan makikitang magkahawak-hamay sina Jameson at Barbie habang idinadaos nga itong GMA Gala 2025 nitong Sabado, Agosto 2. Ito ay sa kabila ng kanilang paglilinaw na wala na mga namamagitan sa kanilang dalawa matapos silang maispatang magkasama sa isang running event sa Pampanga. Matatandang sa isang episode ng Showbiz Updates nitong Hulyo ay idinaan ni Jameson ang pahayag niya sa Showbiz Insider na si OG Diaz para tuldukan na ang naturang intriga. Samantala sa isang panayam naman kay Barbie, tinanggi naman niyang may relasyon sila ni Jameson. Umani tuloy ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizen ang naturang video. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin chika for today at pinag-uusapan naman natin ang GMA Gala 2025 nitong Sabado, hindi na silayan ang Kapuso comedy star at TV host na si Pokwang sa ginanap ng GMA Gala 2025 na ipinagtaka ng mga netizens at fans. Pero sa kanyang candid at makulit na sagot sa social media, ipinaliwanag ni Pokwang na mas pinili niyang tutukan na ang kanyang negosyo kaysa pumunta sa naturang event. Sabi pa ng comedian sa kanyang ex-post, quote-unquote, nagluto po ako ng paninda ko sa Mamam Pokwang's Gourmet. Meron po kasi deadline, mga bulk order na po. At dagdag pa ng comedian, mas pinili niya maglaan ng oras at pagod sa mga bagay na kapaki-pakinabang para sa kanya at may balik kaysa gumastos at mapagod sa event na hindi naman siya sigurado kung ikatutuwa niya. At umani yan ng reaksyon sa kanyang mga followers ang prangkang pahayag ni Pokwang na kilala rin sa kanyang pagiging masipag at matatag na negosyante at marami ang humanga sa desisyon nito na unahin ng trabaho at kabuhayan kaysa sa glitz and glam ng showbiz. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aizon, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Esports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.